Hello, Sir Dark. Gusto ko pa sanang ibahagi ang aking nakakatakot na karanasan. Nangyari po ito noong November 1, 2018. Ako nga po pala sa Angel. Kada Undas, umuwi kami ng Antipolo sa lugar ng lolo ko. Sa lugar kung saan kami lumaki at nagkaisip. Binibisita namin si Lola at ang mga kamag-anak naming namayapa na. Nagpapadasal kami pag tuntong ng November 1 para sa mga kaluluwa ng mga mahal naming namayapa na. Nang taon na ito, halos makumpleto kaming magpipinsan. Minsan na lang kasi kami makumpleto kung umuwi doon dahil sa may kanya-kanya na kaming buhay. Ang iba ay sa Manila naninirahan. Ang iba naman sa Bulacan. Kami ng kapatid ko ay sa Laguna naman. Anyway, back to the story. October 30 pa lang ng umaga, nasa Kalawis na kami. Dahil sa miss na namin ang lugar, naligo kami sa isa sa ipinagmamalaki naming tourist spot ng aming lugar, ang Bunsuran Falls. After naming maligo, umuwi na rin kami ng bahay. Nag-aagaw ang liwanag at dilim ng mga oras na yon. Dahil nga bundok yon at sanay ang mga taong maghapunan ng maaga, naghanda na ng makakain si Lola. Habang ginagawa niya yon, sabi niya, parang may tao sa labas. Sabi pa niya na kanina pa daw pabalik-balik yung taong yon. Pero paglilingunin kung sasadyain niyang tignan, wala namang tao. Pakiramdam niya, nagmamasid ito sa kanya. Pero bago niya yun sabihin, may napansin akong dumaan sa may pintuan namin. Dahil nga madilim na sa labas at walang ilaw ang teresa namin, para lang itong damit na dumaan. Medyo natakot ako at kinalabutan ng kaunti dahil kanina pa yung daan ng daan sa tapat ng bintana namin. Pero hindi namin matukoy kung tao ba yun o ano. Naunang natapos kumain ang kapatid ko at ang pinsan kong si Aning. Lumabas sila at tumambay sa gilid ng kusina. Naupo sila doon at nagkwentuhan. Dahil tapos na rin akong kumain, sumunod na ako sa kanila. Pagkaupo ko sa labas kasama ang pinsan ko at ang kapatid ko, napansin kong hindi pa pala tapos kumain si Lola. Kaya naisip kong pumasok ulit para samahan siya. Habang kumakain si Lola, nagkwekwentuhan kami. May napansin ako ulit na parang may dumaan sa pintuan namin. Alam kong hindi yun tao kasi iba ang pakiramdam ko. Nabanggit ko yun kay Lola, pero ang sabi niya lang ay, "Huwag mo nang pansinin. Bukas na kasi ang araw ng mga patay. Baka nag-iikot-ikot sila para maalala natin sila." Nang matapos si Lola kumain, lumabas na ako. Pero may naaninig akong parang nakatayo sa dulong bahagi ng balkonahe namin. Dahil wala ngang ilaw, hindi ko yun makita ng malinaw. Tinawag ko ang atensyon ng pinsan ko at ang kapatid ko na nag-heart to heart talk. Sobrang seryoso ng pinag-uusapan ng mga ito. Nagalit pa nga sila nang istorbohin ko ang kwentuhan nila. Tinanong ko kung nakikita nila yung nasa dulo ng balkonahe. Pero pagalit nila akong tinugon na wala raw. Para daw akong tanga. Alam kong may nakatayo doon. Kaya dali-dali akong pumasok at kinuha ang cellphone ko. Agad din akong lumabas at umupo sa gitna nilang dalawa. Tinutok ko ang cellphone ko sa kung saan ko nakita ang babae. Sabi ko pa, "Teka, pipicturan ko para makita nyo." Epic fail pa nga yung unang shot kasi naka-front cam pala yung phone ko. Kaya mukha ko yung rumihistro dito. Nagtawanan silang dalawa. Pero ako, kinakabahan na talaga. Nilipat ko na sa back cam at pinindot ang capture. Nanginginig kong tinignan ang nakuhanan kong larawan. Lalo akong kinilabutan nang mapansing merong nakalutang na usok na hugis damit na may paa. Naniwala din ang pinsan ko at ang kapatid ko na kanina ay tawa ng tawa. Naisip namin na baka
Kapatid ng pinsan ko yun na 6 years old. Namatay ito dahil sa pneumonia. Ang takot na naramdaman namin ay napalitan ng lungkot dahil mahal na mahal namin ang batang iyon. Nagpasya kaming magtirik ng kandila sa lugar kung saan ito nakatayo sa picture at nag-alay kami ng dasal para sa kanya at sa lolo naming namayapa na. Boss Dark, idadagdag ko lang po. Sa balkonahing yan ibinuro lang pinsan kong iyon. To Angel, maraming salamat sa pagpapadala at pagbabahagi ng iyong karanasan. Sa lahat ng tagapakinig ng Darker Room, pwede rin kayo magpadala ng inyong mga karanasan sa akin at babasahin natin ito dito. So, mga Prey, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Yun lang. Maraming salamat.